Namiss ko itong gawin ha. Welcome back again mga sir, this is OX. Hindi ko alam kung bakit, kung anong rason kung bakit bumalik ako dito sa YouTube. I think kasi mataas na ngayon ang dollar. Taas na ng revenue paldo na dito ngayon sa YouTube. 62 pesos yung dollar rate, or ang rate ng dollars ngayon dito. Anyway, back to the topic tayo. Sa mga ano dyan, sa mga veteran viewers since 2019 and then sa mga baguhan dyan, welcome back again mga sir sa channel natin. This is Team OX or OX. Our topic for today or video for today is about sound system tuning. Kung paano nga ba yung tamang procedure sa pagtono ng ating sound. So step 1 is where to put our equipments na gagamitin natin sa ating setup. So the best place syempre is or para ma-optimize natin yung ating tuning and monitoring is syempre dapat sa may tinatawag tayo na front of house or sa harapan ng ating front of house speakers. Yan yung best place or pinakamagandang pwesto sa pag-tuning and pag-monitoring ng ating system or ng sound system natin. Sa harapan tayo dapat ng speakers natin. So, syempre, wala rin tayong choice minsan kasi nakadepende yan sa venue or yung orders ng client. Minsan, nilalagay tayo sa gilid or worst case scenario sa likod ng ating speakers. So, that's the worst place for our speaker monitoring and tuning. So, syempre, kung utos yan ng client natin, wala tayong choice kasi yan lang yung options natin. So kung may option tayo na haharap tayo sa speakers natin, for example, mahaba naman yung wire natin, then may access tayo or may place talaga tayo na paglagyan ng equipments natin for monitoring, ma-optimize natin yung monitoring natin and then pag-tuning ng speakers natin. Again, front of house, mas maganda pag sarapan tayo ng speakers natin. So step 2 is connecting our equipments and placing our speakers. So kung para sa akin, inuuna ko talaga yung placement ng speakers natin. Kung saan ba sa maganda ilagay. Kasi may tinatawag tayo na speaker coverage kung saan yung isang speakers is kino-cover niya yung isang area and then the other speakers is may kino-cover naman yung isang area, especially sa stereo setup. And then may napansin rin ako na other setup kagaya nito sa mga Pilipinas is sinastack nila yung lahat ng speakers nila in one place. I don't know what's the reason, siguro sabi ng client is doon na kayo sa sa gilid ilagay niyo lang yung speakers. And then kasi may napansin ako na dito sa ating karamihan is piniplace nila yung kanilang mga speakers in one spot lang. So I think that's the worst practice kasi once na yung speakers mo is nakabando lang sa isang lugar, syempre may mga area na spot or may tinatawag natin na dead spot na parang sobrang hina ng tunog and then parang hindi balance yung tunog kasi doon sa harapan ng speakers yung mga tao is masyadong malakas yung tunog and then sa spot naman ito is masyadong mahina. So the best practice is separate our speakers para mas malawak yung coverage natin. And then the next naman is yung speaker height. So the best place or the best height for the speakers natin is dapat yung horn is hindi makatutok sa tenga ng mga audience natin. For example, nakaupo yung audience, medyo hindi naman gaano kataas yung height ng speakers natin. So kung nakatayo naman, siyempre mas maganda na hindi naman masyadong mataas kasi kung masyado namang mataas, parang nasasayang lang yung high-end power ng ating speaker or talagang nilakasan natin above the ear na yung horn natin ng ating speaker box para ma-optimize natin yung mid-range. Okay lang kung naka-level sa tenga natin. Yan kasi yung isang magandang practice na ma-optimize talaga natin yung tunog. And then hindi kung pangit naman pag nakaharap ka, naka-level mo yung tweeter or meron nga iba dyan is nasa baba yung mid-high nila. I don't think kung kung wala lang talaga silang choice or wala silang speaker stand. And then next step naman is connecting our equipments to the speakers. So I think may procedure ako dito na I think mas tawagin ko na mas nasanayan ko na. Pero hindi naman na-apply sa lahat ng ito. Pero sa akin, once na na-place ko na yung speakers and then magko-connect na lang ako ng mga aking equipments, I start with a mixer muna. So syempre kasi yan yung ating linya na nauuna or pwede rin natin ng audio source muna and then pupunta sa mixer. So depende sa inyo. I think the best place is to start with the mixer connecting. For example, mix out ng mixer papunta sa ating processor. Kung may drive rack man tayo or equalizer, ayan ganyan. So sinusunod natin yung output ng mixer papunta sa ating processor. So syempre, once na na-connect na natin yan, pwede na tayong mag-direct sa ating amplifiers and then yung wire natin sa speakers natin. Once na kung naka-passive setup. So kung kung active naman yung setup mo, mixer to the passive or the active speaker. So napaka-simple lang kung naka-active speakers ka, which is ngayon mas efficient ngayon yung mga yung mga active speakers para lang sa akin. Say na na-lesen yung natin yung gamit and then less wires sa pagkakalam ko. Hindi naman siguro less wires kasi
it requires naman kasi ng power. Para sa akin, mas prefer ko ngayon yung active speakers compare natin sa passive kasi masyadong kung hindi ka pa sanay sa mga connections, mas nakakalito yung especially kung marami kang analog na processors. Mas nakakalito yung passive setup. And then the next thing is the setup the crossovers, either digital man yan or analog. So bakit inuna ko yung setup sa crossover compare natin sa equalizer? Kasi yung equalizer natin muna is naka-flat po yan muna hindi pa natin muna yung gagalawin. So unahin na talaga natin yung crossover. Kasi meron tayong tinatawag na 2-way, 3-way, or other setup yan. So karamihan is I think magamit tayo ng 2-way, 3-way. So kung I think mas sa passive, I think mas palagi ginagamit yung 3-way. Sa active naman is more on 2-way. Tops and subs. So sa 3-way naman is high, mid, and low. So yung una kong crossover na sineset is yung para sa mid-high. So sa akin, tinatanggal ko talaga yung yan. So depende lang sa inyo kung ano yung crossover settings. Kasi pinapatay ko muna yung subs and then sinosolo ko muna yung tops ko kung magamit ako ng active setup. Sa 2-way setup po yan. Yung tops ko is nagka-cut ako below 100 Hz. So yung natitira dyan is naka-cut off po yan sa ating active speakers o sa tops natin. So hindi na siya mag-produce ng low frequencies. And then designated na talaga siya sa ganyang frequencies above 100 Hz. Yung advantage niyan is yung amplifier niya is hindi na mag-require ng additional power to play low frequencies kasi naka-focus na siya sa above 100 Hz na frequencies. And then safety yung ating mid speakers or yung high man natin dyan kung walang dividing network. Yung low frequency kasi is medyo magalaw yan sa speakers natin. Yung mga bass boosted na music, hindi makadaling masisira yan sa ating speaker system. Next naman natin is kung once na nagustuhan ko na yung tunog ng ating tops or mid-high, is pumupunta naman ako sa sub as solo. Sinusolo ko muna siya. So kung ano ba yung ugong na maririnig natin. So sa akin, minsan, I think below 80 Hz minsan or below 90 Hz na. So standard naman siguro na yung crossover natin sa kung tops natin is 100 and then yung subs naman natin is below 100. So mas magandang technique naman yan. Pero sa akin, hindi naman tayo na lahat ng yung ganito yung setup. Hindi naman na standard procedure. Pero para lang sa akin tops is 100 Hz and then yung subs ko is 80 Hz kasi hindi ko gusto yung ganyang frequency yung 80 Hz to 100. Parang muddy yung tunog para sa akin yan. Pero depende sa inyo kung ganyan yung setup nyo. Kasi the subs is parang nawala lang masyado yung pans. Depende kasi yan sa box. Kasi more on DXS yung ginagamit ko kaya very lower frequency yung ginagamit ko, yung below 80 Hz. So minsan naman kung gusto ko ng additional punch, tinataasan ko ng 90. So merong crossover points na nawawala which is yung hindi naman yan nawawala kasi depende puro yan sa curve ng ating crossover. Parang lang ng tawagin natin na pinahinaan lang yung crossover ng frequency. Pero depende sa inyo yan. For example, nakakat yung 100 Hz sa mid-high natin and then sa sub natin is below naman yung 100. So parang balance lang. Kasi once na yung crossover natin is kung for example 100 Hz sa subs and 100 Hz sa tops, may frequency yan na nagsasaming or nagsasama yung 100 Hz ng tops and 100 Hz ng subs. So nagsasaming po yan. Kaya yan natin mapapansin yung tinatawag natin na muddy mix. Kasi nagsasaming yung ganyang frequencies, masyadong lumalakas na and then nawawala yung balance ng mix natin. Yan yung nangyayari kung masyadong tight yung crossover natin o masyadong malapit sa isa't isa. Nagsasabing. And then parang nagmamadi yung mix natin. And then next step is equalization or room correction. So again, rule of thumb, hindi po lahat ng crossover settings is pareho sa isang lugar. At guilty rin ako yun. Kaya ginagamit ko yung isang settings ng crossover sa lahat ng venue. Kasi rush na wala na akong panahon tuning ng kasi hindi naman required na i-tuning na maganda talaga yung Once na kasi na pacing ko na yung setup ko, hindi na ako problema sa ibang venue. Yung bahala. To be honest hindi ko yung ginagawa ko. Minsan tamad na rin ako mag-tune. So tuning or room correction is yan yung ginagamit natin yung equalizer natin. So dito na ma-apply yung ating tenga. So hindi po matayong nag-tuning Yung tenga po yung nag-tuning. So base natin sa room yung equalization natin. Kasi mayroong room na medyo muddy or masyadong mabasic. For example, ganito ang indoor area, then mababa yung ceiling natin. So, syempre, busy po yan yung place natin. So, kung meron kayong RTA or real-time analyzer,
real-time analyzer, yan, hindi analyze, tama naman ko. Ano yan, ma-check natin kung ano yung frequency yung nagpipick. And then, dyan natin ginagamit. Minsan yung yung DBX Drive Rack is meron po yan, auto-tuning. Na kinikorek na yung frequencies or pina-flatten sa depende sa area po yan. So, kung wala ka namang RTA mic or gusto mo lang mano-mano na tenga, kagaya ni Foreman, po yan, siyempre kung indoor ka, is bawas-bawasan mo yung bass mo. Siyempre, kung outdoor naman, siyempre dyan ka na push harder mo yung sound frequency mo kasi masyado nang open yung area, mas kumakalat na yung bass frequencies, kaya may time ka or may room ka na mag-boost ng frequencies ng bass natin. So, siyempre, yung room equalization is hindi po yan, boom, plus 12 agad. So, ano lang yan, dapat moderate na po yan natin ina-apply. For example, dahan-dahanan na natin, o kung masyado na malakas sa plus 6, ayan. So, hanggang dyan na lang yung yung pag-setting natin ng equalizers natin. Kung masyado namang matinis, siyempre bawas-bawasan naman natin yung high natin. Especially sa mga rooms na ganito, yung maraming nagbabouncing, nagbabounce yung high frequencies natin, siyempre mas prone po yan sa feedback. So dyan tayo magbabawas, mas maganda yung mag-cutting ka na lang kaysa mag-boosting eh. Kasi once nilalakasan mo yung volume, kung nag-boost ka, masyadong aggressive na yung tunog ng ating sound system. Siyempre, kung magpa-fine tuning ka or mag-checking ka ng frequencies area, is kailangan mo ng peak noise na mag-generate sa ating app ang sound. Kasi that's the best way talaga na mag-tuning ng ating setup. Magamit tayo ng peak noise. And then meron tayong RTA na para ma-check natin kung ma-balance pa yung tunog ng ating sound system. So kung wala naman tayong choice, syempre tenga-tenga lang. Gamit tayo ng isang piece ng music na sanay or talaga na pakinggan natin na paulit-ulit. Or parang pina-fine tune natin yung sound system natin sa ating favorite tune or pang soundcheck natin na tinatawag. Once na mag-play ka na pang soundcheck mo na tracks, is parang lang yan, nagre-reference ka lang ng yung napakinggan mo sa lumang setup mo or sa dating setup mo sa setup mo ngayon. Yan lang yung yung I think yung mas magandang rason kung bakit kinagamit nila yung tracks na pang soundcheck nila yung ganyan. And then yung last step naman is yung coverage check or pina-fine tune natin kung saang spot ng venue natin yung masyadong mahina yung sound, and then yung part naman na masyadong malakas yung sound. For example, yung part ng ganito, medyo medyo malakas yung sound, yung tunog ng speakers dito compare sa kabila. So pina-fine tune natin yan kung hinaan natin, and then adjustment ng speakers natin kung saang part ng venue yung masyadong mahina yung sound natin. So ina-adjust natin yan or yung parang tatawag natin refining or fine tuning ng ating sound, na dapat ma-optimize natin yung lugar kung saan lahat dapat ng spot, hindi naman siguro lahat, kung saan lang yung may mga tao na na dapat may coverage ng speakers para hindi naman na magrereklamo na o yung ganitong spot nang masyadong mahina, yung dito naman spot masyadong malakas. Ang technique diyan or gagamit ka ng satellite speakers o yung delay na tinatawag. For example, dalawa lang yung speakers sa harapan, and then masyadong mahaba rin yung room. So, yung malayo doon, hindi na masyadong mapakinggan yung speaker sa harapan. Siyempre, magrereklamo yan na lalakasan mo. Magrereklamo naman sa harapan na malakas yung speaker. So, siyempre, gagamit ka ng delay speakers para yung levels mo sa harapan is stable lang. Then, yung yung speakers mo or yung delay speakers mo is stable din. Hindi mo na kailangan lakasan yung sa harapan para makaparinig yung sa likod. Makarinig sa likod. So, I think, yan yung natin yung basic na natin, yung fine-tuning ng sound system natin. So, hope na may matutunan kayo mga sir sa ating video ngayon. And kita-kits sa sunod na mga video natin mga sir.